Okay, ito muna. May something. Ha? May sa Manila may something. Bakit? Opo. Ano sa mga taga-lungsod ng Maynila? Pansin ba ninyo na napakadumi, napakagulo? Uy, nanay ko sabi. Ano ba? Taga Maynila yun mismo. Oo. Sabi niya, nak, iba talaga sa Maynila ngayon. Ang dungis. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin nito. Kasi ito, baka bias ako eh. Gusto kong malaman ang sagot ninyo kung ito'y napapansin nyo rin. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. So sa mga Iskonians po, shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel at kay Boss Y. So lahat po ng Iskonians forever, mabuhay po kayong lahat at saludo ako sa inyo. So right guys, ang topic natin for today's video, DJ Chacha at Manong Ted Pailon, binatikos ang kadugyutan ng Maynila. And guys, yan ang ating pag-uusapan. Na kung saan, napansin pa rin pala nila guys, yung kadugyutan ng Maynila. So, imagine nyo guys, imagine nyo, hindi sila taga Maynila, pero siguro nadaanan lang nila, nakita nila. Ang tinutukoy nila guys na isang kadugyutan, itong sa may Roas Boulevard, sa may Service Road. Kasi ako guys, napadaan ako dyan last month. Hindi ko lang na-videohan kasi nagmamadali ako galing ng airport. So, baka bukas guys, kung may pagkakataon ako, i-video ko yan, papakita ko sa inyo yung tinutukoy ni Manong Ted Pailon, na kung saan ang daming ang nakatira doon guys, na mga sabihin natin mga palaboy o mga squatter, talagang ginawang parang bahay. At walang nagbabawal sa kanila. Siyempre, di ba, daanan din yan ng turista yan guys. Hindi maganda sa ating sa Maynila guys, yung mga ganyan. So imagine mo sila, napansin nila ang kadugyutan. So ibig sabihin guys, yung sinasabi natin, yung sinasabi ni Yorme, hindi yung kasiraan sa kanila, lalo na dito kay Mayora, na talaga naman guys, bumalik ng kadugyutan, di ba? Bukod pa yan, binatikos din nila Manong Ted Pailon, DJ Chacha, itong Kotongan dito sa Maynila, di ba? So narito guys, panoorin muna natin yung video, tapos ituloy natin ang ating reaksyon pagkatapos ni Manong Ted at DJ Chacha. Ayun na po, pasok. Okay, ito muna. May something. Ha? May sa Manila may something. Bakit? Opo. Ano sa mga taga-lungsod ng Maynila? Pansin ba ninyo na napakadumi, napakagulo? Uy, nanay ko sabi. Ano ba? Taga Maynila yun mismo. Oo. Sabi niya, nak, iba talaga sa Maynila ngayon. Ang dungis. Dumami daw yung, dumi daw talaga, ang Tapos gulo. yung dito sa may bandang Quirino Avenue, papunta Ross Boulevard, meron diyan yung diretso ka lang sa ano tawag doon, yung May aisle. Yung shoulder ba yung anong tawag sa kalsadang yun? Sa gilid. Oo. Oo, malapit sa mga Ay, establishments. naku, Diyos ko, nakita mo napakarami nakatira sa kalsada. Ay, hinayaan na lang? Sorry po mga Oo. kapatid pero ano ito nangyayari sa Maynila? Oh, Parang binibigyan nyo ng pagkakataon si Isko na makabalik. alam mo yung sinasabi ni Manong Ted, yung sa may Rojas Boulevard, tapos meron pa dito sa may bandang gilid. Service Road. Sa may service road. Oo, tama yung sinasabi niya. Dami nagkalat doon ngayon. Na para bagang nasaan ang gobyerno ng Maynila. Oo, ang gulo. Oo, gumulo nga Ay, daw. pagkagulo. Oh, paramdam kayo mga taga Maynila. Hindi lang doon, maging sa ibang lugar sa Maynila. Madumi. At ang Kotongan ay tuloy-tuloy. Akala ko ba wala na? Ewan ko na lang. Ewan ko po well, sa bagay, kami po nakailang tangkana na kapanayamin po si Mayor. Parang ayaw niya sa amin. Ewan ko. Hindi ko naman. Masyado ka naman nagtatampo agad. Oo. Baka naman busy lang si Mula Mayor. nung una pa. Busy sige, lang hindi na po siguro. bali. Mag-break muna tayo, baby girl. O sige mga kapatid. So guys, napanood nyo, di ba? Nakakahiya, di ba? Nakakahiya ang Maynila sa panahon ngayon. Di ba? Sabi nga ni DJ Chacha, nagkukwento rin daw ang kanyang nanay. Di ba? Na talagang marami na yung mga nagtitinda. Di ba? Talagang magulo na din sa Maynila. Pinabayaan na talaga guys itong Team Mayora na to.
Di ba? Na sinasabi niya pag siya nagpapa-interview, puro paninira lang daw. Nagtaksil daw itong si Yorme, di ba? At maraming iniwang problema sa Maynila. Ito nga, tumambad guys, tumambad. Basic lang yan, di ba guys? Itong kadugyutan na to. Kumbaga, ito yung unang ginawang aksyon ni Yorme nung unang araw na pag-upo pa lang niya. Anong ginawa niya? Nilinis niya ang Divisoria, di ba? Hindi na-maintain yun guys. Napanitili ang malinis ang Maynila, di ba? Lalo na ngayon, magpapasko, sobrang dami daw nang nagtitinda dyan. Kaya papasyal ako sa darating na araw guys. Titignan kong personal. Pero yung sinasabi ni Manong Ted dyan, sa may Roas Boulevard na Service Road, gaya na sabi ko guys, bibidyoan ko bukas yan kung makapunta man ako doon at may time pa. At i-upload ko guys, abangan nyo, malamang makapunta ako bukas dyan sa may sinasabi ni Manong Ted. So nakita na guys, ibang tao na to, hindi na talaga taga Maynila napapansin pa yung kadugyutan ng Maynila. Tapos ayaw nilang bumalik si Yorme, di ba? Na nagtaksil daw sa kanila. Paano hindi babalik si Yorme? Pinabayaan nyo, 3 taon pinuri ang Maynila, di ba? Kaayusan, kalinisan, peace and order, tapos ganito lang ang nangyari. Sayang guys, sayang po ang pinagpaguran ni Boss Y sa loob ng 3 taon na talaga kanyang sinikap. At hindi lang tayong taga Maynila nakakita nito, buong Pilipinas, lahat ng makapunta ng Maynila, makapasyal ng Maynila, diba sinasabi nila, nag-iba na sa Maynila, napakaganda, napakaayos, diba, sa Maynila at safe ka kung mamasyal dyan, kasi nga nakita nila na may gobyerno. At bukod dyan, diba, yung sinasabi ni Manong Ted Pailon na talamak pa daw yung Kotongan. Totoo naman yan guys, talamak pa. Pero ano sabi niya dito, ni Mayora, hindi ba sabi niya, yung dating heads, department heads ng MTPB o Manila Traffic Bureau, ay sabi niya, hindi raw nagpe-perform, tapos hindi nakakolekta ng maayos sa kanilang parking. Ang nangyari, sabi niya, dahil napansin niya, pinapatawag ko na at may medyo siguro baka pinapagalitan niya, nag-resign na daw. So ngayon, nag-resign na pala yun. Bakit ganun pa rin, di ba? Kung tinuturo niya yung mga department heads ang problema, bakit pag alis ng Manila Traffic Bureau, talamak pa rin daw ang Kotongan? Di ba? Kasi maraming nagsusumbong dyan guys. Kaya Manong Ted Pailon tsaka kila DJ Chacha, kung nakikinig kayo paminsan-minsan dyan, talagang laging headline yung Maynila. Lagi sinusubong. Ang problema, hindi nga makontak ito si Mayora. Lagi daw nilang kinukuhanan ng pahayag sana o may interview sana sa nangyayari dito sa Maynila, pero hindi siya mahagilap guys. Hindi kagaya ni Boss Y, di ba? Nung panahon niya guys, available lagi siya. Basta wala siyang masyadong busy schedule, di ba? 3 taon hindi siya halos makontak. Grabe naman yun guys, di ba? Si Yorme, lahat ina-entertain. Nakita naman natin, di ba? Lalo na tumakbo siya ng presidente. Lahat ng tanong ng mga media, sinasagot niya. Talagang hindi niya pinapakawalan. Talagang ini-entertain niya ng maayos. So itong si Mayora, hindi rin makakontak, para bang ayaw daw, di ba sabi niya? Ayaw ata sa atin eh. Ayaw pakontak. So ano nga ba sabi ni Yorme dyan guys? Baka iniisip na naman ng mga Team Mayora na yan, sinisiraan na naman natin sa kadugyutan, di ba? Ayaw nilang tignan. Di ba? Yung kanilang kakulangan. Kung kaya dapat talagang ibalik na itong si Yorme. So na guys, panoorin natin itong si Boss Y, kung anong masasabi niya tungkol dito sa kadugyutan at sa peace and order. So narito na itong si Boss Y. Pasok Boss Y. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin nito. Kasi ito, baka bias ako eh. Gusto kong malaman ang sagot ninyo kung ito'y napapansin nyo rin. Nay, tay, lolo't lola, napapansin nyo ba parang dugyot ulit ang Maynila ngayon? Kala ko ako lang nakakapansin eh. Parang nawala ulit yung gobyerno. Yung mga tolongges, nagbabalikan na naman sa Maynila.
parang walang gobyerno ulit. Napapansin niyo yun? Alam niyo, Nay, Tay, mamaya, pag-uwi ninyo, itanong ninyo sa inyong anak o apo para makita natin kung sino sasabi ng totoo. Nay, Tay, alam niyo ba na number 1 na naman tayo sa crime index? Siya sa atin nyo, sabihin nyo sa mga anak nyo, anak, i-google mo nga, i-check mo yung may sinasabi si Yorme. I-google nyo. Number 1 na naman, ang City of Manila, not Philippines. City of Manila, number 1 sa crime index. Ibig sabihin, marami na naman walang niya sa kalsada. Pangalawa, number 5 tayo sa kinatatakutan ng mga turista. Not Philippines, but Manila. 5 riskiest city ang Manila. Ano nangyari sa atin? Nung araw, ginagaya na tayo ng ibang syudad. Lahat ng ginagawa sa Maynila, kinokopya na ng buong bansa. Tama, mali? Nagtitino na ang tao. Ang tao, hating gabi natutulog ng panatat. Bakit? Hating gabi may umiikot pang gobyerno. Umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. May gobyerno sa Maynila. Walang tulugan. Ngayon parang kakasaglit ko lang nawala. Nangadugyot na naman tayo. Andiyan na naman sila Eddie at sila Patty. Kilala niyo si Eddie? Eddie sila. Si Patty. Pati mga kasama ni Eddie. Di o ba? O pumanatag kayo. May awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Samahan ninyo ako. We will make Manila great again. So yun guys, napanood nyo, di ba? Tama si Yorme guys, di ba? Tama si Yorme. Di ba? Ano sabi niya? Napapansin niyo po ba na bumalik ang dugyot dito sa Maynila? Di ba? Na kung saan, pinlay natin guys. Yung unang video kay Manong Ted Pailon, DJ Chacha, napansin din nila. So, ibig sabihin, nagtutugma at hindi to paninira kay Mayora. Ayaw lang nilang tignan ang kanilang kamalian, di ba? Ang kanilang pagpapabaya dito sa Manila. At tama rin si Yorme, number 5 na tayo guys sa risky city. Di ba? Number 5 tayo. Ibig sabihin, delikado po dito sa atin. At ang masama pa nito guys, Manila ang nakasentro doon sa report na yon na sinasabi ni Boss Y, di ba? Kaya ang sabi niya, i-google nyo, makikita nyo sa Google yan, number 5 na nga tayo sa risky. At ang masama talaga guys, ang Maynila kasi ay isang pintuan ng Pilipinas. Kaya yung ibang foreigner guys, hindi alam yung Pilipinas. Maynila ang binabanggit. Manila. Yan ang sinasabi nila guys. Siyempre nakakahiya, di ba? At isang puntong sinabi nito ni Boss Y, di ba? Na nung panahon ni Yorme, dahil nga nalinis niya yung kamay nilaan simula sa Divisoria at buong kamay nilaan. Ginaya nga guys, totoo yun. Ang unang gumaya kay Yorme, wala nang iba kundi itong si dating Pangulong Duterte. Di ba? Naalala niyo na bawal na magtinda sa bangketa dahil nga binawal sa Divisoria, binawal sa buong Maynila, at naglabas ng executive order ata yun, itong si Pangulong Duterte, nasa lahat ng kalsada, yung lalo na pedestrian lane, bawal ang vendor dyan, guys. Totoo yan. Siguro, alam nyo naman yan, guys, di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, nung na-implement ni Yorme, kasi nakita siguro ni Pangulong Duterte. Kaya nga, di ba, sabi dati ni Pangulong Duterte, mas mahusay siya kesa sa akin. Kaya ginawa niya. At ang buong mga municipality at city dito sa ating bansa. Pero after 3 years, di ba, napag-alis lang ni Yorme, anong nangyari? Bumalik na naman ang kadugyutan. Kaya guys, di ba, yung mga pinupukol na paninira nitong si Mayora kay Boss Y ay pawang mga paninira lang talaga. Pero si Boss Y at tayo guys, tayo na mga supporter ni Boss Y,
talagang yung kadugyutan, totoo naman talaga dahil tayo rin ay umiikot sa Maynila, guys. Araw-araw tayo dumadaan sa ating mga kalsada, talagang madumi na po. Kaya guys, kailangan po talaga nating ibalik na itong si Boss Y dahil kawawa po ang Maynila. Pag pinabayaan pa natin to, maging wise po kayo sa pagboto, di ba? Pag pinabayaan pa natin to, 3 taon na naman yan. Hindi lang basta dugyot, baka lunod na tayo sa kadugyutan. Di ba? Baka bumalik na naman sa kaguluhan ng Maynila. Imbis na dumaming investment, mga turista, baka mawawala silang bigla. Sayang talaga yung pinaghirapan ni Boss Y. Kaya ang tanging maitutulong po natin sa ating mga Manileño, mga butante dyan, isolid yun na po. Your best choice, straight yun na. Para mabilis ang trabaho ni Yorme, wala nang aabala pa sa kanya. Dahil alam naman natin, pag nagtrabaho si Yorme, bilis kilos. Di ba? Ayaw niya nasasayang yung oras. Kung paano pinabayaan ni Yorme, ganun kabilis dapat makarecover ang Maynila. Kasi alam naman ni Yorme, trabaho niya na yun, guys. Nagawa niya na yan, uulitin lang ni Yorme. Kaya pag upo pa lang, sigurado tayo, may magandang mangyayari sa Maynila. Kaya nga sabi niya, di ba, sa huling kayong statement, di ba, ang kayong huling mensahe, na sabi niya, may awa ang Diyos. Pag bumalik ako, we will make Manila, we will make great again. Yan guys, di ba? Yan po talaga naasahan natin kay Boss Y. Kailangan na talagang bumalik at i-wash out na natin itong team mayor nito dahil nga pinabayaan ng Maynila. Hindi lang tayo nakakapansin niya na yung mismo media na guys, tila Manong Ted Pilot, DJ Chacha, nasa radyo yan, di ba? Talagang kilalang yan, broadcaster. At ngayon napansin niya. So, kaya nga sabi niya, di ba? Mukhang gusto niyo nga bigyan ng pagkakataon na ibalik itong si Isko. Di ba? Sabi niya guys, napanood yung unang video. So, ibig sabihin, kahit siya, alam niya nung kay Yorme, maayos at malinis ang Maynila. Kaya nga para sa kanya, di ba? Hindi rin makagilap si Mayor. Baka nandun sa, Manila Bay. Nandun lang yung mga sinasabi ni Manong Ted, di ba? Na nakatambay ng mga tao dun. Ginawang bahay, ginawang squatter. Busy siguro sa kakasumba, guys. Sumba. Kaya yan, guys. So, tuloy-tuloy lang po tayo. At talagang kailangan na natin ibalik si Boss Y sa kahit na anong paraan. Supportahan nyo po lagi ang ating channel at comment down below kayo guys. Importante po yun, yung suporta natin, simpatsya, nandyan po sa comments nyo. Alright? So, ganito lamang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much po. Manila! God first. We will make great again.